Okay, so paano ba tayo magsusurrender ng buong puso, buong lakas at buong isip sa Diyos? Una, remember who you are in Christ. Number 2, refuse to let sin reign. Number 3, present yourself fully to God. Pag-usapan muna natin yung una. Remember who you are in Christ. Kung gusto mo isuko talaga yung buhay mo sa Diyos, kung gusto mo isuko ang manibela ng buhay mo sa Kanya, kung gusto mo makarating sa mabuting plano ng Diyos sa iyong buhay, meron kang kailangang alalahanin. Meron kang kailangang balikan upang pagbulay-bulayan. Bakit? Kasi hindi mo magagawang isuko ang buong sarili mo sa Diyos kung nakalimutan mo o hindi mo alam kung sino ka sa paningin niya. Hindi ka magkakaroon ng motivation kung bakit ka magsusurrender sa Diyos kung hindi mo alam kung sino ka ngayon sa kanyang mata. Halimbawa, kung ikaw ay pinatawad na sa lahat ng iyong kasalanan, past sin, present sin, at future sin, kahit yung mga gagawin mo palang na kasalanan sa future ay bayad na lahat. At dahil dito, ang turing ng Diyos sa iyo ngayon ay malinis na at banal. At dahil ikaw ay banal sa paningin ng Diyos, ay isusuko mo naman ng iyong manibela sa Diyos upang iiwas ka niya sa mga dati mong nililikuan na hindi naman nakakalugod sa Diyos. Kung ang turing sa iyo ng Diyos ay kanyang anak at niyayakap mo at pinapaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay anak niya, alam mo, isusuko mo ang iyong mga desisyon sa ama mo na nasa langit. At hindi ka na mamumuhay sa kasalanan na parang ang ama mo ay ang dyablo. Alam mo, isang nakatulong sa akin na lumago ay yung pagpapaalala ko sa aking sarili na ako ay anak ng Diyos. Kung ako ay nasa trabaho at inihilan na magsinungaling at mangako ng bagay na hindi ko naman tutuparin, alam mo, pinapaalala ko sa aking sarili na anak ako ng Diyos. Kung hindi ko man maklose ang deal, ay hindi ko na kailangan manloko kasi anak ako ng Diyos. At hindi niya ako pababayaan. Kung ako ay anak, sasabuhay ko kung paano ba mamuhay ang isang taong naging anak talaga ng Diyos. Kaya kung ang turing sa iyo ng Diyos ay minamahal, isusuko mo ang paghahabol sa pagmamahal at relasyon na hindi naman kalooban ng Diyos. Iisipin mo na kung mahal ako ng Diyos at sinabi niya na huwag ko ito gawin. Ibig sabihin, iniingatan niya ako. Kasi hindi naman pwedeng mahal niya ako tapos gusto niya ako mapahamak. So kung mahal ka ng Diyos, iisipin mo lagi, iniingatan niya ako kaya ayaw niya ito na gawin ko. At nais niya maranasan ko ang kabutihan ng isang relasyon na naaayon sa kanyang kalooban. So hindi naman pala totally ayaw niya ako magkaroon ng relationship. Maaring kaya ayaw niya tong relationship na ito dahil hindi nakakalugod sa kanya ay dahil gusto niya pala akong bigyan ng best para sa akin. So mag-iiba yung ating perspective kung kilala natin kung sino tayo sa paningin niya. And then marirealize mo na hindi mo pala kailangan magmadali. Minsan kaya tayo nadadapa sa isang desisyon kasi minamadali at hindi inalign sa ating identity bilang anak ng Diyos. Ganon din naman, kung ang turing sa iyo ng Diyos ay pinatawad na, isusuko mo din yung sama ng loob at matututo ka rin magpatawad sa iba. Gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoong Hesus. Marirealize mo na ang dami mo palang kasalanan. Hindi ka din deserving na patawarin, pero pinatawad ka at marapat lang na patawarin mo din ang mga taong hindi karapat dapat patawarin. Ganon din naman, kung ang turing sa iyo ng Diyos ay kanyang lingkod o servant, isusuko mo ang karapatan mo upang siya ang masunod. Itatakwil mo ang iyong sarili at papasanin mo ang iyong krus araw-araw upang makabahagi ka sa gawain niya na pagliligtas at pag-disciple ng ibang tao. Isusuko mo yung kagustuhan mo na sundin ang iyong sariling kagustuhan sa kagustuhan ng Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, ang identity mo sa Diyos ang magbibigay sa iyo ng motivation para mag-surrender sa Kanya. Alam mo, kapag nakalimutan mo kung sino ka kay Kristo, mahihirapan kang isuko ang manibela ng iyong buhay sa Kanya. Pero kapag naaalala mong ikaw ay pinatawad, tinanggap, minahal, pinabanal at ginawang anak ng Diyos, masasabi mo ng may buong pagtitiwala, Lord, wala na akong dahilan para ako pa ang magmaneho. Isusuko ko ang manibela ng buhay ko sa iyo. Dahil alam ko ang iyong plano ay mas mabuti kaysa sa plano ko. Kaya tingnan mo, sabi ni Pablo, Romans 6:11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wow! Anong sabi ni Pablo? Sabi niya, ituring ang inyong sarili.
Ang salitang ginamit dito ay picture ng isang accountant na nagsusulit ng mga bilang ng mga datos o records na tinatala nila. Ang ibig sabihin, parang gumagawa ng computation ang Diyos at sinasabi, anak, wala ka ng kasalanan, malinis na lahat, wala ka ng utang, zero. Ang ibig sabihin, wala ka ng balance sa paningin ng Diyos. Ikaw ay righteous na, banal na. Hindi dahil perfect ka na, kundi dahil binayaran na ang lahat mong kasalanan sa krus. Yan ang turing sa iyo ng Diyos. At dahil dito, sinasabi ni Pablo na ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ang ibig sabihin, kung pinatawad ka na, ay patay ka na sa kasalanan. Ang ibig sabihin ay hindi na pwedeng maghari ang kasalanan sa iyo. Ang ibig sabihin, hindi ka sunod-sunuran sa Kanya. Meron ka ng choice. Hindi na siya yung master mo. Na kung tatanggi ka o hindi, nasa sayo na yon. Meron kang choice. Dati, buhay na buhay ka sa kasalanan. Kung saan ka hilahin nito, sasama ka. Pero dahil ipinanganak ka ng muli, ikaw ay namatay na sa kasalanan. At buhay na buhay ka na ngayon sa Panginoong Yesus. Kuya Mike, nagkakasala pa din ako. Baka hindi pa ako patay sa kasalanan. Yes, nagpo-fall pa din tayo sa kasalanan. Pero hindi na ito lifestyle. Yes, bumabagsak pa din tayo sa kasalanan. Pero hindi na tayo alipin nito. Kung totoong nanampalataya ka talaga sa Panginoong Yesus. Ikaw ay binago. Ikaw ay bagong creation na. May kakayahan na tayong tanggihan ito sa pamamagitan ng banal na spirito na nananaan sa atin. Yes, nagpo-fall pa rin tayo sa kasalanan, pero binayaran na ang kaparusahan nito sa krus. Zero. Balance na tayo. Dahil ba perfect attendance ka sa church? O malakas ang self-control mo? O marami kang ginawang good works? Hindi. Tingnan mo, kung kailan nangyari na namatay ka na sa kasalanan. Sabi sa talata, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kaibigan, nung oras na nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw ay naging patay na sa kasalanan at buhay na para sa Diyos. Ang ibig sabihin, mula sa pagiging patay spiritually, ay may buhay ka na para sa Diyos. Makakapaglingkod ka na sa Kanya. Makakausap mo na siya ng personal. Makakalapit ka na sa Kanya. May relasyon ka na sa Kanya. Kaya nga, remember who you are in Christ. Ang ibig sabihin ng remember who you are in Christ, ito ay patuloy na pagkilala, paniniwala, at pamumuhay ayon sa bagong kalagayan mo na binigay sa iyo ng Diyos dahil nakipag-isa ka na kay Kristo. Hindi natin iniimbento yung ating identity. Hindi natin binubuo ang identity natin ayon sa ating nararamdaman o ginagawa. Ang identity mo ay galing sa kung anong ginawa ng Panginoong Yesus sa krus at hindi kung anong ginawa mo o hindi nagawa sa buong buhay mo. Si Billy Bray ay isang tin miner na naninirahan sa Cornwall, England noong 1800s. Ipinanganak siya sa kahirapan at lumaki bilang isang karaniwang manggagawa sa minahan. Naging magulo yung kanyang buhay nung kabataan niya. Nalulung siya sa paglalasing at pagiging violente. Pero by God's grace ay nag-surrender siya sa Panginoong Yesus noong taong 1823. Pagkatapos siyang mabago ng biyaya o grace ng Diyos, nakilala siya bilang isang masayahin at masigasig na mangangaral. Hindi mayaman si Billy, wala siyang mataas na posisyon, wala siyang marangyang tahanan, hindi siya tinitingala ng lipunan dahil sa kanyang pinag-aralan o ari-arian, ngunit kilalang kilala siya ng mga kasamahan niya sa work. Bilang isang tao na umaawit habang nagtatrabaho at nagagalak sa Panginoon. Nang tanungin kung bakit ba ganun na lang siya kasaya palagi. Kahit pa nga, alam nila na nahihirapan din si Billy sa pinansyal. Alam mo, sabi ni Billy ay ito, I am the son of a king. Wow! Para sa iba, mahirap lamang siya nagtatrabaho sa isang minahan. Para sa iba, ordinaryo lamang siya. Para sa iba, wala siyang maipagmamalaki. Pero naunawaan ni Billy Bray ang isang bagay na madalas nating mahirap paniwalaan na hindi kahirapan ang magdidikta kung ano ang kanyang identity, kundi ang kanyang Ama sa langit ang magdidikta kung sino siya. Hindi niya sinabing hindi mahirap ang buhay. Hindi niya itinanggi ang kanyang kakulangan. Hindi niya sinabi na dahil sa anak siya ng hari ay bigla siyang magkakaroon ng maraming pera. No, ang sinasabi niya ay mas malalim. Sabi niya, maaring mahirap ako ayon sa sukatan ng mundo, pero hindi ako walang halaga.
Maaring ordinaryo yung aking trabaho, pero hindi ordinaryo yung aking ama. Maaring walang titulo ang pangalan ko sa lupa, pero kabilang ako sa kaharian ng Diyos. I am the son of a king. Hindi niya ibig sabihin na siya lang ang anak ng hari. Ang ibig niya sabihin ay isa akong anak ng hari dahil sa Panginoong Yesus. Alam niya kung sino na siya sa paningin ng Diyos at ang identity na yon ang nagbago ng paraan ng kanyang pamumuhay. Kaibigan, ganito ba ang pagkakilala mo sa sarili mo kay Kristo? O kapag nagkamali ka, bumabalik ka agad sa lumang pangalan. Wala talaga akong pag-asa. Ganito lang talaga ako. Marumi ako. Hindi ako mahal ng Diyos. Hindi ako maaaring gamitin. Hindi ako tunay na anak. Kaibigan, alahanin mo ito. Ang humility ay hindi pagtanggi sa sinabi ng Diyos tungkol sa iyo. Maling humility yon. Ang tunay na pagpapakumbaba ay pagsang-ayon sa Diyos. Kapag sinabing makasalanan ka, sumang-ayon ka. Kapag sinabi ng Diyos na kailangan mo magsisi, sumang-ayon ka. Pero kapag sinabi rin ng Diyos na pinatawad ka na kay Kristo, lahat ng kasalanan mo, sumang-ayon ka. Kapag sinabi niyang tinanggap ka, sumang-ayon ka. Kapag sinabi niyang anak ka, sumang-ayon ka. Kapag sinabi niyang buhay ka na para sa Kanya, sumang-ayon ka at maniwala ka at yakapin mo itong katotohanan na ito. Isipin mo ang isang batang inampon ng isang mapagmahal na pamilya. May tahanan na siya, may pagkain na siya, may silid na siya, may apelyido na siya, may mga magulang na nagpasyang tanggapin siya. Pero gabi-gabi nagtatago pa rin siya ng pagkain sa ilalim ng kama kasi natatakot siyang baka bukas wala na siyang makain. Baka bukas paalisin na siya sa bahay. Hindi. Alam niya, hindi dahil hindi siya tunay na anak, kundi dahil hindi pa niya lubos na natututunang mamuhay bilang anak. Kaibigan, remember who you are in Christ. Ikaw ay anak niya. Imagine mo to, mayroon kang napakalaking utang, hindi mo kayang bayaran, kahit ibenta mo pa lahat, kulang pa rin. Pagkatapos dumating yung isang tao, binayaran ang buong halaga ng utang mo. May katibayan, may resibo, nakasulat, paid in full. Pero buwan-buwan, nagpapadala ka pa rin ng bayad. Bakit? Dahil hindi mo matanggap na bayad na talaga. Ganito yung ilang mananampalataya, nakakalungkot. Pinatawad na ng Panginoong Yesus pero patuloy pa rin pinaparusahan yung sarili. Nagsisisi na pero ayaw tanggapin ng forgiveness. Tinubos na pero namumuhay pa rin parang may balanse na dapat niyang bayaran. Mga kapatid, hindi mo paparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pagbabayad sa utang na binayaran na ng Panginoong Yesus. Hindi yan humility, ang tawag dyan ay unbelief. Kaya nga tanungin natin sa sarili dahil ipinakita ng talatang ito na ang Diyos ay puno ng grace o biyaya. Ito naman yung tanong, paano ka dapat tumugon sa kanyang pagmamahal? Patuloy ka bang mamumuhay na parang ulila? Patuloy mo bang babayaran ng utang na binayaran na ng Panginoong Yesus? O tatanggapin mo ang iyong bagong identity at sasabihin, hindi na ako pag-aari ng kasalanan. Hindi na ang nakaraan ng aking Panginoon. Ako ay kay Kristo. Ako ay anak ng hari. I am the son of a king. I am the daughter of a king. Kaya ngayong araw, huwag mong hayaan ang pinakamadilim mong kasalanan ang magsabi kung sino ka. Magsisi ka kung kailangan mo magsisi. Lumapit ka kung matagal ka nang lumayo sa Diyos. Tanggapin mo yung forgiveness na ibinigay ng Diyos at mamuhay ka ayon sa bagong buhay na binigay niya na sa iyo. Dahil hindi ka makakapagsuko ng buong puso hanggat hindi mo tinatanggap kung sino ka kay Kristo. Remember who you are in Christ.